Ito po 1.5 horsepower guys ha. 1.5 horsepower po ito. Ayan po yung kanyang IPM board. Para makita nyo rin po at meron po kayong idea. Ito po yung kanyang controller board. Yan po yung control para dito sa display. So kung maka-encounter po kayo ng ganitong problema na pagsaksak ninyo nung plug, ang lumalabas po dito ay 88 tapos dalawang dash and then 03 RE tapos DA. So pagka po ganon, ang aircon po nyo ay hindi po siya lalamig. Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa STOE channel. So ngayong araw na ito guys ay isang carrier na air conditioning po ang ating pong i-share sa inyo. Ito pong air condition na ito guys ay 1.5 HP na carrier at ang problema po ay hindi po siya lumalamig. So samahan nyo ako ngayong araw na ito guys sa ating pong gagawing pagre-repair. Ito po yung ating ginagawang carrier na aircon. Ang current niya po is 1.1 ampere. And then, setting po natin 80. Then, ito po yung ating IPM board. Compressor. Ayan guys. So, ito po ay umandar na po ng 10 minutes. Pero until now po ay hindi pa rin po siya lumalamig. And then yung current niya po ay nasa 1 ampere pa lang. So obserbahan pa po natin siya. Obserbahan po natin. Tataas po yung current. Guys, instead na tumaas ang current ay nag-slow down po yung fan natin. Pagkatapos po ayan, unti-unti siyang tumataas. So ito po ay tinesting na po natin, pinaandar na po natin siya ng 1 oras. Pero hindi po siya lumalamig. So ang complaint nga po ng customer dito ay nawala daw po yung lamig nitong aircon. And then last time po bago po natin i-repair, so mga siguro 1 year ago, nasira na rin daw po ito, nawala ng lamig. Pero may error po na lumalabas dun sa screen. So kapag ka po ganito, ang kaso nito, hindi siya lumalamig, hindi umaandar ang compressor, pero wala pong lumalabas na error code. So ang gagawin natin guys ay check po natin yung parameter nitong aircon. Okay, so para ma-check natin yung parameter guys, papatayin natin, power off natin yung aircon. So ito po ay case to case basis lamang. Pero kung na-encounter nyo po itong ganitong problema, i-try nyo po itong method na ito at baka sakali po na mabigyan ng solusyon po yung inyong air condition. So ito po ay 1.5 HP na inverter.
Okay. So, ang ginagawa po namin dito, ina-unplug namin yung aircon. And then, pag ipinlog nyo po, titingnan nyo po kung ano po lumalabas dito na sa display niya. Okay. Ang nakita natin, pag saksak natin na ganyan, so nagsisend po yung display natin ng information kung ano po yung parameters nito. Okay, so maka-encounter po kayo ng ganitong problema na pagsaksak ninyo nung plug, ang lumalabas po dito ay 88, tapos dalawang dash, and then 03 RE tapos DA. So pagka po ganon, ang aircon po nyo ay hindi po siya lalamig. Okay, para po baguhin po yung ating parameter, kailangan po ay naka-power off, naka-standby po yung ating aircon. Yung pangalawang digit po na lalabas, yun po ang capacity sa parameter. Ito po, tingnan nyo po. Dalawang digit, kita natin. So, ito po ay 1.5 HP. So, dapat po yung pangalawang digit ay 18 po. So, para po baguhin natin yung settings, so sa remote po siya. Kailangan po naka-standby tayo. Naka-plug po yung ating aircon. And then, ito pong remote, ipipress po natin tong mode plus echo. Yan, nang sabay, in 5 seconds. Tapos makikita po natin sa display, lalabas po dyan yung AS. So, babaguhin po natin siya. Gagawin po nating DA. Tapos, para po mapunta tayo sa kasunod na parameter, so ipipress po natin itong fan speed. So, ang susunod po lalabas dyan yung FL. So, yung FL po, ilalagay po natin sa RE. And then, pagkatapos po nun, punta tayo sa next parameter, fan speed po uli. Ang lalabas po sa display ay HP. So, dun po sa HP, pipress po natin tong up and down. Temperature po ito up and down para po mabago yung ating parameters. So, ilalagay po natin sa 18. And then, para ma-send po natin dito sa unit yung data na yung parameter na ginawa natin, ay ipipress po natin yung sleep at iintayin po natin na tumunog para malaman natin na nag-send po siya, and then press power on off dito sa remote. Okay, try po natin guys. So, press po natin yung mode and echo ng sabay in 5 seconds. Ayan, lumabas po yung AS, tapos ito pong up down ng temperature ay ipe-press natin para mabago po yung value. So dito po, ang isi-select po natin yung DA. And then press natin yung fan speed para po sa susunod na parameters. So FL tayo, then press up down ng temperature. Ipipili naman po natin yung RE, and then fan speed uli. Dito po tayo sa HP, naka 9 po siya. So nakita natin kanina na yung second display is 9. Pero ang correct po dito, since na 1.5 HP siya, ay 18. Ayan po, sa 18 tayo. And then, send natin yung data natin by pressing sleep sa unit. Ayan, narinig po natin. Okay na po, and then press power. So, i-check natin yung parameters natin kung nagbago na. So, unplug natin yung unit. And then, pag-plug natin, kailangan po yung second
parameters ay maging 80 na po. Okay, plug natin. 88 1803 REDA. So, okay na po yung unit natin, guys. So, na-send na po natin yung data, and then we will start na po yung ating testing sa unit. Then, paantarin po natin siya. Hintayin natin na mag-on yung compressor and observe. So after 10 minutes, guys, ay babalikan po natin, tingnan po natin kung nagbago na po itong current. A few inches later. Okay po, after na maghintay natin ng mga ilang minuto, ay nakita natin na ayan po, tumandar na. At unti-unti na pong tumataas ang current itong ating ginagawang air condition. And then nag-umpisa na rin po na mag-moist ang mga tubo, itong evaporator natin. At unti-unti na pong pataas na yung current. Ngayon po ay nasa 4 ampere na. Indication po na yung ating unit ay normal na pong umaandar. So wala pong error na lumalabas. And then yung ating indicator light dun sa IPM board ay blinking pa rin po siya ng normal. Tetestingin pa po natin ito ng mga isang oras o mga 30 minutes, then obserbahan natin kung magkakaroon pa po ng error. So after po ng testing natin ng mga ilang minuto, 30 minutes na po ito. So ang current natin ay umangat na po ng hanggang 6 ampere. Ayan. Mabot na po ng 6 ampere at hindi na po nagkakaroon ng error. So kung titingnan natin, obserbahan natin, ayan po, at nagkaroon na po ng tubig yung ating aircon sa loob. Nag-umpisa na po siyang mag-produce ng tubig na galing dito sa ating evaporator. Indication po na normal na po itong ating air condition. Wala na pong problema after na mapalitan natin yung ating outer board o yung IPM board. Ayan, at ito po ay ating i-cleaning and then i-assemble natin and then ready for delivery na sa customer. So ayan guys, at ipakita ko po sa inyo yung sinasabi ko po sa inyo na problema, na ito po ay makikita natin doon sa pinakita ko sa inyo kanina, na pag plug natin ng unit, meron pong display na lumalabas, ay pwede nyo pong subukan itong ginawa natin ngayong araw na ito. Para nasa gayon guys, maaari pong masolve yung problema ninyo nang hindi po pinapalitan yung mga parts. Kasi pwede naman pong maayos yan kung magpapalit kayo ng parts. Kaya lang, syempre, kung magpapalit po kayo ng parts, papalit kayo ng mga board, maayos po siya. Kasi nga po, yung pong bagong board, nakaset up po siya dun sa factory default. Pero kung nakikita nyo, na nakita natin problema ngayon ay nabago po yung parameters ng air condition natin. Hindi natin alam, maaari pong napaglaruan o merong bata na pinipindot-pindot ang remote and then nabago po yung parameter, hindi na po gumana yung air condition. So sana po ay nakapag-share po ako sa inyo ng kaunting kaalaman. Kung meron po kayong mga tanong, suggestion, ay maaari nyo pong i-comment sa baba. At kung bago po kayo dito sa ating channel, ay paki-subscribe po ang ating channel and then paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. Maraming salamat po.